Well, good morning po sa lahat. Magandang tanghali, no? It's now 12:03 p.m. dito sa Davao City. Ito po si Gilbert Lopez Marti Katso. Welcome sa Pinoy Rab o Pinoy Rab. Nasanay tayo. Welcome sa GMC Cafe. Alright. Magtaka kayo mga kaibigan kung bakit Pinoy Rab in-intro ko kanina. Because we are doing that for almost 1 year. And then, sudden. bigla kaming nagtawag dito, cost cutting. So, nadamay po tayo kasi ayun nga. Ang inflation rate po kasi sa Amerika ngayon, grabe. 25% po ng supplies ng Amerika is from China. And alam naman po natin ang issue ngayon that China cancel or embargo their tawag dito, yung supply nila sa US, no? Meron tayong mga ganong mga issue, so para maintindihan po natin. Anyway, once again, magandang tanghali po sa lahat. Ito po si Gilbert Lopez Marti. So welcome po sa programa GMC Cafe, kung saan po pinag-uusapan yung mga buhay dito sa mundo, hindi lamang dito sa mundo kundi pati na rin sa kabilang buhay. Preparation po ng ating pagiging tao dito sa mundo at buhay po natin sa kabilang ibayo. Because we know naman po na pag namatay yung tao po ay syempre meron talagang tawag dito, second life. So mapo-force talaga tayo na paanda rin itong pampalamig. Ang init talaga. I'm just using an electric fan or itong tower. Ito yung gamit natin mga kaibigan, tower lang muna. Pinandar na natin yung pampalamig. Alright. Gaya ng sinabi ko kahapon or kagabi na pag-usapan natin yung financial management kasi po ako po yung living testimony. Wag niyo pong sa mga disclaimer po para sa mga diyan na kung hindi ka kung hindi ka pa mayaman, wala kang karapatang magsalita po or magbigay ng opinion mo regarding sa finances. Hindi po totoo 'yon. Tayo po binigyan ng karapatan na makapagbahagi po ng ating mga karanasan sa buhay, lalo pat kung makakatulong sa ating kapwa Pilipino. Bagaman, marami po talagang, syempre may mga alam, may mga nandun na sa taas po na talagang kumita na din po. At medyo yumaman na talaga. So, hindi na po natin sila maaabot, kundi sa kanila na po yun, buhay nila yan. So, hindi po natin sila pakikialaman. Ang atin po sa tanghaling ito o sa oras na ito po ay magbigay po tayo ng inspirasyon na kahit papaano ay nakakatulong. Because I do believe yung nangyari po sa buhay namin na mag-asawa, buhay ko, ay nagkaroon din po ng inspirasyon doon sa iba. No? Okay. So, tuloy po natin ang pag-uusapan financial management. Kaya nandun sa likuran yung magtaka kayo kung bakit may tao. Kasi dito sa kabila po, kwarto na namin. Tama na yan siguro? Kikita yan. Okay. Ikatong pula. Medyo kato na lang light. Yung una. Location. Ayun lang, tama na siya. Tama na? I-change pa isa. Para may resolution yung So, thank you sa ating technical. Hindi pa ako gumamit ng lighting sa'yo. Nandyan yung talaga, mga gamit natin. May mga ilaw tayo, kompleto po tayo. May prompter po tayo dyan. Pero ayaw kong gamitin. Kasi, nakakapagod po mag-set up. Nang naman, mag-uusap lang naman tayo ng finances. Pagka medyo magaan-gaan na po ang panahon kasi nagko-cope up po kami talaga ngayon, nagsusumikap kami na kikita kasi yun nga, nabiglaan nung magpabigay ng advisory yung partner namin sa abroad na hindi na kami sasahod this week
So wala din kami magawa, alam nga naman magalit kami, di ba? Ganun po. Itong pag-uusapan natin ay related po sa Kasi yung ibang tao din po kapag nag-cost cutting, talagang parang wala nang pag-asa sa buhay. Magbigay po kami ng inspirasyon. Kasi po, depende po talaga 'yon. Kahapon sinabi ko na i-manage mo lang yung income mo doon sa i-manage mo lang yung income, no, doon sa paggagastusan po natin. So, hintayin po natin na may mag-pop up dito para alam ko nanananghalian pa po ngayon, pero sige po, unahan na po natin, no. Anyway, ipopost ko naman din ito sa Facebook. So, ituloy po natin yung pag-uusapan po natin ngayon. 2 bagay o 3 bagay po ang pag-uusapan. 3 bahagi po ng financial points po na gusto kong i-discuss sa tanghaling ito. Alright. So, sige po, kung may mga comments kayo, may mga tanong kayo, i-type nyo lang po at i-send nyo po sa atin at sasagutin po natin. May mga pamamaraan, tingnan natin po kung anong tawag dito. Kasi practically needed po na talaga natin ang finances. So, titignan natin yung kung bakit tayo. Hindi pa tayo ng lugar. Ayan. Okay, mas maganda. Okay na. Ayan, mas maganda po. Mas kitang-kita po ako. Okay, pero paglabas po ng tao, makikita talaga. Anyway, okay na yun. Walang problema yun. Dito lang naman sa bahay. Nandito tayo ngayon nakatuto po kayo ngayon sa GMC Cafe, kung saan po pinag-uusapan dito, parang nagkakape lang, naggumagawa ng trabaho, tapos parang lang. So, dito tayo mismo ngayon sa programang GMC Cafe, of course, sa studio po natin. And, una po natin pag-usapan ay, before that, mag-greet muna tayo sa mga kaibigan natin, no? Magkikita kami ngayon sa mga kasamahan po natin dyan sa Arroyo. Mamaya pong alas mga 5 o'clock or 4 o'clock, nandyan na ako kasi magsisession tayo, ha? Yung mga young people natin dyan, itutuloy ko po yung yung session ko. Kasi dito po sa studio, meron kaming Saturday session, libre po yun, no? Libre po yun. Kasi we wanted to help aspiring musicians na lumago talaga. So, talagang dito, minomold namin sila dito. Dito po namin sila hinahasa, no? Para maging ganap po na musician. Kasama ko po yung aking bunsong anak, si Elijah. And, tinuturuan po natin sila para magamit naman po nila. Kung saan man nila ikakarir yun, ang natutunan po nila regarding po sa music. By the way, mga kaibigan, nag-offer po kami ng this summer, nag-offer kami ng tutorial for basic, no? Gitara po, bass guitar, keyboard, nagtuturo po tayo. At kung medyo malayo, matina, tingnan po natin kung ano magagawa natin. Basta dito lang sa poblasyon, okay lang. Agdao, pwede pa rin yun. Oyango rin, Bahada, pwede yun. Nandito lang sa bahay, Block 15, Lot 7. Or tumawag po kayo sa 0926-583-2954. No, ulitin ko, 0926-583-2954. Yung pong number natin. Kung interesado po kayong may enroll po kayong mga anak nyo, mga pamangkin nyo, pambata po ito, ha. Hindi po ito hindi po ito yung mga, not really bata, but beginner. I'm sorry, but beginner. So, sige, at saka nagki-cater din po tayo ng mga events, no? Kung may kayo, baka may tawag dito na may events na gusto nyong gawin. Halimbawa, may debut, birthday celebration, or anniversary po. Kahit anong events po, kung may mga pageant po kayo, gaito ganon, wag lang po yung pangmalakihan. Yung bang, alam naman po natin, limited lang muna yung natin, yung mga gamit po natin sa sounds and lightings po natin. So, yung mga maliliit din lang na na kaya natin cater. But of course, we can cater big events. The thing is, of course, medyo malakihan din po 'yon.
At ngayon ang ino-offer po natin ay parang minimal minimal budget lang po ng mga events. Kung meron po kayong gustong ipa-cover na documentary, so pwede po namin kayong i-cater. Contact nyo lang po ako, 0926-583-2954 at sa telephone po natin 2343005 PLDT. At saka ano pa ba ang pwede nating tawag dito. Anyway, tumatanggap din kami ng may school na kasi kami na niluluto ngayon. May school na kasi kami ninegotiate ngayon. At konting konting tawag dito, konting tulog na lang, siguro mag-come up na, and then by opening of the class magsa-start na po tayo. It's the Drum and Lyre Corps po, pang elementary po siya. So ganun lang. Nawalan na tayo ng main, hindi naman siguro main, kundi nawalan tayo ng ibang racket, no? Kasi I consider it as a leverage. And then ang kasi din natin talaga, ang negosyo din talaga po natin ay itong printing services, no? Printing services and tutorial. So kung may tarpaulins, gumagawa kami, nagpiprint po kami ng mugs, t-shirts, yung mga events niyo yung mga t-shirts yung mga t-shirts niyo po na gagamitin sa events, kinikater po natin yan. So unahan po tayo kung sino yung mauna, no? Sino yung mauna. And of course, alam ko maraming nanonood ngayon at hindi na natin patatagalin kasi it's already 15 minutes after 12. So mag-uumpisa tayo, no? Sinabi ko kagabi na financial management, at saka meron tayong taga-aruyo na viewers or followers na sabi niya, totoo yan. Ang finances talaga ay kailangan lang i-manage, no? Kailangan lang siya i-manage. Kasi kung ano't ano pa man, kahit gaano pa kalaki yung income mo, kung ma-mismanage mo yan talaga, mawaldas mo lang, kung baga, wala talagang mangyayari. Hahanapin mo na lang yan balang araw. So, tuloy natin. Okay, we have 3 points na pag-usapan yan. Although this is 12. 12 ito 10 lang. So, tatlo lang muna yung itatackle natin, and tomorrow again is another So, kung may ballpen po kayo, kung may, anyway, naka-record naman to, at ipopost natin ito sa Facebook, naka-Facebook live kasi tayo. So, nasa-save naman ito. After 1 month kasi ine-erase nila. So, reels na lang ang maiiwan. And, So, tawag dito. Umpisa na po natin sa una, no? Pinag-usapan kahapon financial management. Minamanage natin yung natin. Ano ba tong ano bang kailangan dapat natin gawin upang matawag dito, ma-budget natin o maging marunong tayong mag-manage ng ating pera. Of course, pag sinabing manage, babudgetin po natin 'yan. Katulad lang po ng simple budgeting. Kung may 5 kang tinapay, tapos yung anak mo ay 4, ano ba ang hatian? Kung ibibigay mo lahat sa mga anak mo yung tinapay, of course, 5 yon, 4 lang ang bibigyan, so may isa pong natitira. Yung isa po, hatiin po natin sa 4 para pantay-pantay po sila. Ganun lang po yung simple budgeting. So, sa atin naman, sa mga average po na tao, katulad ko, average lang po talaga tayo. No? Although makakahawak tayo ng pera, 20,000, 50,000, minsan 100,000, bigla lang din yung mawawala kasi sa panahon nga ngayon, napakamahal po talaga ng mga bilihin. So, eto po, unang-una, titignan po natin, no? I-track natin. Atin pong titignan yung income po natin at yung mga expenses. Pag sinabi nating income at expenses is, ano bang nasa sa isip po natin? Income. Ano po yung income? Siyempre yung perang dumarating sa perang dumarating po sa bulsa natin. Kukuha tayo ng papel para klaro. Ayan. Ito po yung maganda dito. Kasi klarong po ito. At saka isi-secure natin itong keyboard. Ayan. Para hindi tayo ma-disturbo. Anyway.
Yung tatlong ano nandito na. Okay, unang-una, didetermine po natin kung ano ang dapat gawin. Track income and expenses. Ano yung income? Siyempre, yung income po ay yung mga perang dumarating or mga bagay na binibigay sa atin or binabayad po sa atin. Tulad ng may ginawa ka at ngayon wala siyang pambayad or may nagawan ka ng pabor at wala siyang pambayad sa iyo. So kailangan niyang kailangan niyang tawag dito. Kailangan niyang magbigay po ng ano sa iyo, pasasalamat. So kasi wala siyang pera at meron siyang dalawa o tatlong tawag natin is sipi. Yung ng saging. So 3 yung tawag doon. Ano sa Tagalog yung sipi? Okay. Na saging. Okay. Ikikwenta po, atin pong i-count po natin yon kasi income yun eh. So, magkano po ba ang isa nun? Pagpalagay natin 45 pesos. So, 45 pesos times 3, magkano po? So, 45, 90, 135. Okay. 135. Tama ba ako? 135 pesos. So, sa 135 pesos, converted na yun. Makukonsider mo talaga na income yun. Kaya nga, minsan kasi sa buhay natin, hindi tayo gaano metikuloso sa mga dumarating din po. Kailangan po talaga din natin yan, na i-determine kung magkano talaga, para ma-determine mo kung magkano yung kailangan natin perang ipapalabas, magkano yung perang pumapasok po sa atin. Okay, may 135 pesos ka. Yan, sa isang, tawag dito, nakapagbigay ka ng pabor. Yan, 135 pesos mga kaibigan. Ilang kilong bigas na bang nabibili niyan? Of course, yung mga medyo mura-murahin lang, meron tayong makukuha, may 48 kilos. So, kung may 48 kilos, hindi pa rin magkasya sa tapalagay natin 45 kilos. 45 lang ang kilo. So kung 45 pesos lang ang kilo, anong klaseng, yun? Kasi naman, kung ayaw mo talaga nung medyo mahinang klase, gawin mo na lang, na 48 kilos or 40 per kilo or gawin mo ng 50. So yan, may 135 ka na. Ngayon, ang sweldo mo sa isang araw ay sweldo mo sa isang araw ipagpalagay po natin ay 500. So 500, i-add po natin yan, ha, 500. Ito pinag-uusapan, one day lang muna ito, ha, 500. Okay. Sa 500, i-add on natin yan, meron kang 635 pesos. So yan po ang income mo for that day. Okay. So kung may income ka that day, wala pang expenses yan kasi nung umaga may bigas, may pagkain na kayo. So ganun po ang i-determine mo muna yung income mo. At i-versus natin ito, income versus expenses. Income versus expenses. Okay. Ang expenses naman ay ganito. So, yung income for the day, yun ang yun ang pinag-uusapan natin. So, 500 yung income mo at 500, if ever na may trabaho yung asawa mo, i-add natin doon. I-add natin. But pinag-uusapan po yung pumasok lang muna. Income lang muna for the day. Ngayon, sige, doon tayo sa expenses. Ano po yung mga expenses natin? Sige nga. Sa isang araw, ano nga ang mga expenses natin? Ilang tao ba kayo sa bahay? Halimbawa, tatlo kami dito sa bahay. Okay. Kung tatlo kami dito sa bahay po at tawag dito. Kung tatlo kami sa bahay at merong kumakain dito is tatlo ba? Apat kami. Apat ba? Ako 5. 5 kami sa bahay. So kung 5 kami sa bahay, ang lulutuin naming bigas is at least at least 2 kilos per day. Maubos, sobra't maubos yan. Basta 2 kilos per day. Magkano bang kilo? Sabihin natin, 45. So, ano bang expenses natin?
2 kilos rice. Equivalent of 90 pesos. Okay? Yan ang income natin. Ang expenses natin. Pangalawa po, ang income po natin ay yung mga expenses pa po natin. Ano pa? Siyempre, ulam. Pang-ulam natin. Kung mag-uulam po tayo ng hindi po tayo nagluluto katulad kahapon po, hindi kami bumili kasi bumili pa rin kami ng lulutuin pero niluto na lang. So, mas maraming nakakakain. Yan. So, kung mas maraming nakakakain sa doon na tayo sa pagluluto. Pagpalagay natin gumasta siya ng pagpalagay natin 75 or 60 pesos to 75 pesos. Dami naman nun. Makakaabot ba yun? Pagpalagay natin. Sige, ipagpalagay natin. Ulam po natin ay, ulam po natin sa, tawag dito, ulam po natin ay, pagpalagay na natin na 100 pesos. Ulam. 100 pesos. Mas malaki pa sa bigas. Mas mahal pa sa bigas. O, ano pa? Siyempre, yung basic yon. Hindi pa kasali doon ang hindi pa kasali doon if ang kuryente mo po ay kuryente, mga natin, mga utility natin. So, unang-una, electric, then water, then, of course, meron tayong internet. So, ang tawag dito, meron tayong network or PLDT, no? PLDT. Ano pa ba? Meron tayong internet. Ito yung internet. Internet. Ano pa ba? So, syempre, kung titignan mo lahat yan, hindi na mababayaran lahat yun. Kung ang kuryente natin po ay mag-1.5 po tayo sa linggo, ano bang gamit pa lang ninyo sa bahay? Ano pa ba ang ano pa ba? So, kung sa kuryente dito sa bahay is 1.5 kami noon, nung magkaroon ng aircon is 2.5, more or less 1,000 pesos yung kuryente. So, ngayon, bihira na lang ginagamit ang kuryente kasi nga nagko-cost cutting tayo. At wala din naman po tayo dun sa tinatawag na peak of my work. Hindi na po tayo nagtatrabaho kasi company paid yun. So, hindi na. So, magbabayad na ako ngayon ng personal. So, hindi ko gagamitin always. Gagamitin ko lang ito kapag katanghali na mainit na tapos marami kami dito sa bahay. Dito kami nagkukumpul-kumpul sa loob po ng tawag dito ng studio. So, pagpalagay natin 1.5 divided by into hahatiin po natin yan into magkano ba? Sa isang pagpalagay natin, din siya ng kung 100 pesos a day, it's 3,000, hindi po. Sa PLDT po natin ay 2,000 yung pinagbabayaran natin for 4 weeks, 555, 100 per day. Tama, 100 per day. So, ito yung sa natin, PLDT, 100 per day. Okay. Sa water naman po, or sa electric, kung, sige, pagpalagay na natin, 1.5 pa rin, so 100. Alright? Then water, sa water natin mas mababa, sabihin na natin na na 75 per day. 75 per day. At saka, yan, PLDT. At saka internet natin is, yung PLDT, yun na yun ang internet eh. So, yun na yun ang network. So, internet, ano ba? Ano pa ba ang mga pinagbabayaran dito sa bahay? Yun, sa bahay pa lang to ha. Okay. Lumalabas kami, of course, ano bang official, Tuesday, meron kaming Tibalog. Most of the time, gumagastos ako ng 500 sa pamasahe. And then, extra, pa doon. So, more or less, nasa mga 800, no? 800, every Tuesday lang yon. So, every Tuesday. Ibig sabihin, hindi po araw-araw yon. Kung i-divide ko yon sa araw-araw, yung, pagpalagay na natin, sige, pagpalagay natin, 500 lang yung binabayaran doon. Maliban doon sa ibang expenses po. So, 100 per day ko pa rin po yun kasi accumulate ko yun pag so travel ko yun, okay, travel ko yun from here to it's 500, so 100 siya kasi
Kasi ano yun siya, i-accumulate yun siya, 100. Then, kapag Wednesday naman po, o katulad ng Wednesday, pupunta kami doon, gagasto kami ng more or less nasa mga 150, back and forth na yan. So, 150, back and forth. And then sa Thursday na naman, Wednesday, travel, Thursday, travel, 150. Okay? And then, ano pa ba? Wala na. So, okay. Yun lang yung mga hindi pa kasali doon yung mag-snacks-snacks ka pa doon, gito ganon. Pagpalagay natin ito yung So, ano natin mga kaibigan, titignan po natin, ipifigure out natin. So, 5 o 0, meron tayong 5, okay, 9, 7, 16, 17, 9, 0, 0, 7, 16, 26, carry 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Right. Mga kaibigan, 765 yung daily expenses ko. Daily. My God. Yan po ang hahanapin ko araw-araw. So, kaya nga, ang ginawa namin ngayon, wala munang aircon. Minsan-minsan lang talaga. Katulad nito, nagla-live po ako kasi mainit. Papatayin ko rin ito mamaya. Then, meron namang electric fan. So, I need to raise up 765 pesos a day. 2 araw na ngayon, o magtatatlo na kasi Wednesday na ngayon, magtatatlong araw na ngayon, wala pa akong naisaradong tawag dito. Wala pa akong naisaradong transaction. Wala pang jobbings. Saan ko hanapin to? Ano na yun? I need to raise up na 765 plus 765. This Wednesday lang, kailangan kong erase yung 765. Ang tanong, may savings ba ako? Of course, meron. May savings ako, wala sa kamay ko. Of course, nasa bangko. Of course, nasa yung mga savings group na pinag-anuhan natin, sinasalihan natin. Kasi contingency man yun. Healthcare po natin, nakalimutan ko nga, hindi ko pa nabayaran yung isang mortuary ko. So, ayan po, very practical. Depende sa yun, depende po ito sa natin. Depende po ito sa need natin. Now, hindi ko pwedeng walain itong tubig. Hindi ko pwedeng walain itong kuryente. I can sacrifice the air condition and travel, hindi po, kasi regular yan. It's the ministry that we are going through. So, pagpupunta namin sa Apitong, Tibalog, doon sa La Libertad, hindi isali yun. So, ang maano lang talaga dito is aircon lang. So, i-less po natin yung aircon. Ginagamit naman natin minsan-minsan lang, more or less na yun. Gawin natin 665. Less na yung aircon. Minus AC. So, yun po ang i-raise ko balang araw. Everyday po yan. Ang tanong, can I cope it up? Of course. Kailangan kong sabihin, yes, mako-cope up yan. Anong sistema po ang gamit ko? Dito tayo sa susunod ngayon. Pagkatapos nating i-list down po yung mga pangangailangan natin, okay, including na ron, napag-usapan na natin yung income, budgeting, yung may mga tools kasi silang sinabi. Itong YNAB, o ENAB, or Mint, or even the simple spreadsheets na ano kaya itong Y, ano kaya itong N, at saka ano kaya itong A, at saka ano itong B. So, nandun na lahat yun. Nadidetermine na po natin yung mga pangangailangan ko. Kasi nga, wala naman din akong sigarilyo, hindi naman din ako umiinom ng alak, at bisyo, wala. Bisyo ko lang, asawa ko. So, hindi naman bisyo yun eh. That's a part of being, So, ano ba ang expenses pa? So, 665 to be raised every day. Paano namin i-cope up yan? Ito na yung second natin. First is, track your income and expenses. Yes, nandyan na tayo.
Ngayon, na-present ko na sa inyo pa. I-breakdown natin yung mga i-breakdown po natin yung mga needs natin. At ano yung needs natin, tapos identify natin. So, hindi natin sinabi dito yung mga extra kasi wala din naman hindi ako naninigarilyo, hindi ako umiinom, at saka yung ano pa, hindi pa natin naisali dito yung ano. Kung tutuusin, o kung titignan po natin, meron pang, ilan pa ba? 1, 2, may, aside from kay Mrs., meron akong dalawang mortuary, pero hindi naman always yan, kapag may namatay lang po. Yung talagang savings is 4 na savings group. Yung ano, in different form, meron kaming tinatawag na, tawag nila dyan is paluwagan. Meron din tayong tinatawag na savings talaga, na savings na lock-in. Hindi mo pwedeng pakialaman hanggat matatapos yung end of the year. Ganun po yun. So, etong kailangan ko a day na erase. Ang laki po talaga nang nawala sa amin. But, Of course, meron. Pero we're still human. But of course, sa sinabi ko na sa inyo, that God has given us the ability to acquire wealth. Ito na ngayon, bumalik na kami sa pagkakampanya. Kaya nga, nananawagan po ako kung meron kayong mga kasi we don't want to ask for money. We are asking for a privilege or a jobs or services na baka kaya namin gawin para po sa inyo. So ganun po. We have to raise, approximate lang po ito hindi ito perfect na na computation. Well, so ganun po siya. Ang pangalawa po, paano ba gawin ang budget? Ayan. So kung paano gawin ang budget, ito po, may suggestion dito. I-suggest dito is 50, 30, and 20. Ano kaya itong 50, 30, and 20? 50, 30, and 20. Mas malaki si 30. Yan. Ano itong 50, 30, and 20? Ito yung 50, 30, and 20. Unang-una, 50% po ng whole income mo. Kaya nga, kung ang sweldo mo ay 500 a day, ito na. Kung 500 a day ka, tapos sa araw na yan ay may pumasok sa iyo na instead of expenses, binigyan ka po ng saging, isali mo po yun sa sa income mo. Hindi mo pwedeng hindi i-deklara yun. Kasi income pa rin yun. Kasi dumating yun ang libre sa buhay. Dumating yun sa buhay mo na may meron pa rin halaga yon. So kung 635 yung pera mo, ipagpalag hindi naman din araw-araw, ibalik na lang natin siguro sa 500, no? But of course, sa daily expenses natin, sa daily income, mag-a-appear yon. Sige, 500 times, kano ba? 2.5 a day, 2.5 a week, kasi 5, 6, so 600, no? Okay, 600 yung income natin for a week, per week. Tapos 1 to 2.8. So 2.8 times 4 to. Times 4, it's 2.8. Yan po ang ating weekly income. So sa 2.8 na yan, yung 2.8 po na yan ay kung 2.8 po na yan, i-divide natin into tawag dito, depende sa expenses po natin kasi magkaiba po tayo. Yung binigay ko sa inyo na pattern kanina or sample, sa akin po yon. Yung personal nyo po, halimbawa, ganun nga, kung ang point ko lang kasi na gustong ipaabot dito is paano mo alam ko may mga magagaling talaga sa budgeting, pero ito ay hindi po karanasan ko lang po ito. Of course, I know may makakakita nito ng mga accountant, mga pagpasensyahan niyo na po. Ito po ay figure lamang na natutunan ko po at nakikita ko at ginagawa ko po. So, kung 2.8 yung weekly mo, i-divide mo yan into 3 bahagi. Unang bahagi is 50%. Saan mo ba ginagamit ang 50%? Yung 50% po na yun ay gagamitin po natin sa rental,
Rental sa bahay. Lahat po na nirerentahan natin, nandun yun. Rentals or mga payments po natin sa ating payments po natin sa payments po natin, hindi natin sasali ang payments po natin sa iba. Bahay na po, rent, house rental, food, transportation, and insurance. Magkadalasan po sa atin na hindi po sinasali yung insurance. Kasi naman po, sa liit ba naman ang ating income, makayanan pa kayo nating mag-avail ng insurance? Of course, it is really encouraged to avail insurance policy. But of course, kung kaunti lang talagang income mo, sabihin ko, medyo malabo po 'yon kasi may mga policies ngayon na of course, ilang lang yan, pero kaunti lang talaga ang income, hindi talaga pasok. So, maghanap na lang siguro ng ibang paraan para makag-acquire ng insurance. Okay, that's the 50%. Ulitin ko po. Rentals, foods, transportation. So, kanina nandito yon, foods. Then, wala man akong rental, advantage ako kasi sariling bahay po ito. So, pangalawa po, the 30%. Saan po pupunta yan? Siyempre, ang 30% po ay kung may mga subscription ka, may mga hobbies ka, may mga, yun, lumalabas-labas kayo, parang outing-outing ganon, 30% po yon. And then, pangatlo is 20%. Ito na yung para sa savings or sa utang. Kung may utang ka, doon mo kukunin sa 20% mo. And then, kung wala kang utang, savings. Ano daw? Okay, tingnan mo muna. May parcel na naman na dumating. At saka, right, nawala ako kung saan, right? Savings, 20%. Utang, babayaran yon. Mga emergency funds, doon yun kukunin. Retirement, doon yun kukunin. Yun yung pambayad din talaga ng utang. So, 30%, 50%, 30%, and 20%. Ano yun? Okay. Parcel ni Iman. Okay. Kala ko kay Elijah. Wala man siya. Nilakaw mo siya. Itawagan sa... Right? So, balik tayo. Savings, debt, payment, emergency fund, retirement. So, ganun po yun. Simpleng lang yun ha. Simpleng budgetary lang yun sa pie chart. 50% para sa mga needs natin, rental, foods, transportation, and insurances. 30% po doon para sa pang siguro may hobby ka, subscription. Itong na to is, lang ito ha, parang isang taong may income talaga. Then, 20% ay savings, pambayad ng utang, see to it. Kaya nga, ini-encourage mga kapatid na huwag tayong umutang ng over sa ating income. Kasi pag umutang tayo ng over sa ating income, mababaon talaga tayo. May kasabihan po May kasabihan po dito. Ipapakita ko sa inyo ha. The Bible also teach us na, sabi dito, sabi dito sa Proverbs 22 verse 7. Klaro po dito. Sinabi, yung mga mayayaman daw, the rich rule over the poor, and the borrower is a slave to the lenders. Hindi ko naman sinabing wag po tayong mangutang. Kung kaya po nating magbayad at may pambabayad po talaga tayo, ay, well, go ahead. Pero kapag wala, mahirap po yun mga kapatid. Mahirap po yun. Umuutang ka, para saan ba ang uutangin mo? Saan mo ba siya gagamitin? Or, kung mangungutang ka na hindi mo pa kailangan, what's the use?
inutang mo lang kasi nahiya ka doon sa nagpapautang sa'yo, yun ang problema eh. Sometimes, mahihiya ka na lang na magtumanggi kasi kaibigan, kasi gito. No, pwede ka naman. Hindi naman yata sila magagalit kung ano. Kasi minsan sabihin din, wala nang ano kasi hindi na malapitan kasi kung nga naghihirap tapos yan lang pautang. Hindi po. It's better to refuse and magkaroon po medyo ng kaunting ano kaysa sa mabaon ka po sa utang. The same lang yun eh. Aawayin ka pa rin. So, ingatan po natin yun. So, the borrower is slave to the lenders. That's in Proverbs 22 verse 7. So, balikan po natin yung topic natin kanina. Mahirap po. Mahirap. Kung hindi natin hindi natin alagaan yung ano natin. Kung hindi po natin alagaan yung tawag dito, yung financial ano natin. Right? So, pag-usapan na po natin yung pangatlo, pero hindi pa po ito ang lahat ha, marami pa. Itong pangatlo na lang kasi i-schedule lang po natin yung iba. Build up or build an emergency fund. Yun, emergency fund. Meron po ba kayo? Meron ba kayo dyan? Ako meron talaga. Yan yung tinatawag natin na emergency fund is, yan po yung tinatawag natin na mortuary. Yan po ang tinatawag natin na tawag dito, yung mga savings natin, no, pwede rin natin i-consider yun as emergency fund. But of course, mag-aim tayo at least man lang 3 to 6 months worth of essential expenses. Yung mga ita-target natin na etong 3 months salary na to, hindi mo masiguro kaya, mag-save ka pa rin para doon, para ito sa emergency fund natin. Keep it in a high yield savings account. Ibig sabihin po noon, doon tayo mag-iipon sa talagang doon tayo maglelay ng ating emergency fund. So para medyo madali mo siyang makuha pero lumalaki siya. Ang ibig po sabihin nito, parang doon ka sa bangko or mga reliable po na mga savings group na kung gusto mo lang kunin for emergency, may interest na yon. Ganon. Ganon kami. Yun nga, tinatawag namin yung paluwagan. Pwede kasi kaming manghiram sa pera namin. So, ganon yan. Ang buhay kapatid, kapag hindi mo lang talaga mamamanage yung finances mo, talo ka talaga. Yung sinasabi kanina na alipin ka talaga ng mga debtors o na yung mga nagpapautang. Kaya, ingat sa pag-uutang, lalo pat kung utangin mo lang ay cellphone, hindi naman siguro mamamatay yung mga anak natin kung wala cellphone, ano? Yung mga anak ko, nagka-cellphone lang sila nung mag-college na or senior high school. Pero may income na kami noon, may shop na kami, talagang kumikita kami. So, pero wala, hindi namin tinotolerate. Kailangan talaga na kailangan talaga na i-discipline talaga i-discipline talaga sila. So, ayun nga, nakapagpundar na, yung mga anak namin, nagtatrabaho, sila na ang bumibili ng kanilang mga gadgets. So, sana nakatulong mga kapatid yung session natin this noon time na regarding the financial management. Create ka muna, tingnan mo yung lahat ng gagastuhin mo. Tapos, mag-create ka ng budgetary Yun nga yung 50%, 30% at 20%. Huwag niyong kalimutan. Yung 50% po ay rentals, foods, transportation, and insurance. Yung 30% po, yun yung pangkain natin sa labas. Kasi minsan di rin talaga maiwasan. Then, hobbies natin. Ano ba mga hobbies natin? Subscription. Yung mga subscription. Katulad noon sa amin. Noong nasa station, kami, meron talaga kaming we subscribe yung mga apps dito sa kasi ginagamit namin sa studio. Pero ngayon, wala na. So, the last is pangatlo. Pero may pang-apat pa to. So, next time na lang, build up an emergency fund. Ibig sabihin nun, ilagay nyo sa isang siguro mga 6 months, ilagay nyo sa isang savings group o sa bangko na pag withdraw niyo may tubo na siya para sigurado. Sige, sana po may natutunan kayo sa tanghaling ito at
Anyway, mamayang gabi magkita-kita rin naman po tayo. At sana po, if may mga ano kayo, if may mga events, kontak us, baka makatulong kami. Kung mayroon kayong, kung kailangan nyo ng printing, t-shirt printing, mug prints, mga novelty items, baka makatulong kami sa inyo. At baka rin makatulong kami sa inyo sa pag, lalong-lalo kung may mga anak kayo na gustong matuto sa music, gitara, keyboard po, bass guitar, drum set. Don't hesitate to contact us. So this is Gilbert Lopez Marti-Cazo. Allow me to render a little prayer for each and everyone. Thank you, Father God, for your kindness. Bless each and everyone, Lord. We thank you for the time. We thank you for the thoughts that I am able to share. Ikaw po ay magbigay, pagpapalain niyo po yung mga nakarinig. Bigyan niyo po sila ng gabay o gabayan niyo po sila upang maging matiwasay po ang takbo ng buhay, gawa ng iniingatan po namin mga finances namin. Wala po kaming magawa kung sa sarili naming mga lakas, ipinabaya po namin sa iyong lahat. This all we pray in Jesus' name. Amen. So this is Gilbert Lopez Marti-Cazo. You're watching or you just watch GMC Cafe. Shalom.